Hello, good morning! I'm Angeline Bayonon, Certified Dealer ng Unified Products and Services. Ngayon guys, ipapakita ko na naman sa inyo ulit kung paano mag-book ng international tickets gamit ang Unified Apps. Okay? So, unang-una po dyan guys, i-open po natin yung ating Unified Apps. Then, mag-login po. Once naka-login ka na, i-click mo uli yung 3 lines sa taas. Tapos, punta ka ng ticketing. Then, search flight. Okay? Tapos, guys, may makikita kayo sa taas na domestic search at saka international search. Dito po tayo sa international search. Okay? Okay, sa baba niyan, merong nakalagay one way and round trip. Ang ilalagay ko muna is dito tayo sa round trip. Okay? Kasi mas madali kasi yung one way. Kaya minsan yung iba nagkakamali sa round trip. So mag round trip ako. Unang-unang ilalagay natin sa origin is yung country. So isi-select natin yung United Arab Emirates. Kasi po nandito ako sa Dubai. Ang city po niya is Dubai. Kung anong city po yung airport, yun po yung ilalagay natin. Tapos yung airport niya, Dubai International Airport. Or pwede nyo rin guys, diba, pwede nyo siyang i-type, pwede nyo rin i-click yung arrow sa gilid. Diba may arrow down sa gilid. Pwede nyo i-check yan, tapos lalabas lahat ng airport. Yung airport kung saan mismong city ang nilagay mo, yun ang i-choose mo. So, dito ako sa Dubai International Airport. Dito tayo sa destination. Sa destination, select countries. So, dahil uuwi ako ng Pilipinas, ilalagay ko dito is Philippines. Tapos, select city. Ang city ng airport sa atin is nasa Manila siya, diba? So, ilalagay ko siya as Metro Manila. Tapos, airport, Ninoy. So, pag nag-type ka guys ng mga 2 words, 2 letters lang, lalabas naman na yung airport, okay? So, ayan po, Ninoy International Airport. Destination flight, departure flight, I mean. Unang-una po natin i-click yung here, okay? So, dito sa... Tapos, next yung month. Example, gusto kong umuwi ng October 23. Tapos, yung return flight niya is October 30. Okay? Then, ang airline guys, ano nyo lang yan. Huwag nyo na siyang galawin. Tapos, yung class, okay na yan. Adult, child, or infant, i-adjust nyo na lang kung meron po kayong mga kasama. Tapos, search flight. So, ayan guys, may lumabas po siyang 102 flight found. Okay? I-okay natin. Tapos, lalabas po dyan yung mga flights na round trip na. Round trip na siya. So, mag-choose ka na lang ng isa. Pero bago ka mag-choose, bago ka pipili guys, i-check nyo muna lahat kung anong oras ang gusto ng client. Example, dito sa Cathay Pacific. Okay? Yung departure dito, from galing Dubai is 10:55, okay? So, yung arrival niya, ang arrival niya sa Pilipinas is, madadaan siya ng Hong Kong, okay? Dubai to Hong Kong, Hong Kong to Manila. So, dadaan siya ng Hong Kong. Ang arrival niya sa Pilipinas, dito siya sa 4:30 p.m. So, 4:30 p.m. So, ito, okay ito sa client. Kasi, di ba, meron yung ibang client na ayaw na madaling araw, ayaw din na sobrang gabi. So, pipili ka ng oras, okay? Ito naman sa pabalik niya, ang alis niya is 12:25 p.m. Ang dating naman niya dito sa Dubai is 5 p.m. So, okay lang. Okay? So, ito naman, ayan magkaiba yung oras, guys. Magkaiba yung oras ng so, ayun.
Ang gagawin natin guys, pipili tayo ng isang flights. Example, ito yung napili ko, okay? So, okay na sa client yung oras at saka kung saan siya magko-connect. Kung ayaw naman po niyang reconnecting flight, kung ayaw niya mag-connect flight, meron naman pong mga flight dyan na direct, okay? So, maghanap lang kayo, scroll down, scroll up, okay? May lalabas dyan na direct flight. Ayan. Guys, malalaman nyo pala siya kung direct siya o hindi. Kasi merong kita nyo yung nakita nyo yung dilaw na tatlong dilaw. Pag tatlong dilaw, ibig sabihin guys, connecting flight siya. Pag yung, wala ako mahanap na. Naghahanap ako ng direct flight. So, baka ngayon dahil sa quarantine, wala pang direct flight. So, puro connecting flight siya, guys. Basta, ito tayo sa Emirates. Kapag direct flight, ang makikita nyo, guys, is dalawang dilaw lang. Nakita nyo yung sa Dubai, Manila to Dubai. Dalawa lang siya. Pag yung connecting flight, ito, may tatlong dot siya na yellow. So, ayun guys. So, pipili ako ng isa. Okay? Dito tayo. Pipili ako ng isang flight. I-select flight ko siya. Then, select flight. Tapos, dito na tayo sa customer information. Example, ilalagay ko yung pangalan ko dito. Angeline. Dapat guys, yung spelling ng pangalan at saka yung birthday ay sakto. Okay? Tapos sa birthday, unang-una nyo i-click ang year. Tapos month. Okay? Tapos date. Tapos dito sa international kasi hinahanapan tayo ng passport number, okay? At saka picture. Minsan yung mga date, ayan guys, 'di ba? So ayan. Meron siyang mga hinahanap. So ilalagay natin example is P. So, ilalagay kong ganyan. Tapos, yung expire date ng passport, ilalagay ko is 22. Yan. Tapos, yung passport issuing is Dubai. Kasi dito ko yan kinuha ang passport ko. Okay. Tapos, pag nag-upload ng picture, select na lang ako ng kahit anong picture. Okay. Okay. Yan. Tapos, choose no additional. Siyempre, yung i-upload nyo dyan, guys, yung yung passport nyo, okay, hindi lang random picture. Tapos, yung sa onward baggage, no additional baggage siya, guys, kasi may free na siya. May free na siya na baggage, okay? Tapos, enter yung mobile number. Tapos, email ad. Tapos, yan yung street. Ito kasi guys, pag nagbubook ako, dahil ang system natin is Pinas-based po siya, pag nagbubook ako, ang nilalagay ko, yung number ng parents, ang number ng nanay mo, ng nagpapabook, kung nasa international siya, or ilalagay mo yung address din ng bahay nyo. Okay? Address ng bahay nyo na lang. Tapos, zip code. Ayan. Tapos guys, kaya may nakasulat din sa baba, please make sure that the passenger details you provided are accurate. Airlines may not allow name correction or may charge application. Yes, tama nga po. Kapag kasi mali guys yung mga, for example, yung pangalan at saka yung birth date, ang hirap guys magpa-change. Lalo na kung international. At lalo, depende pa sa airline. Kasi meron talagang airline na dadaan ka pa sa customer service nila. Meron namang airline na direct ka sa website. Okay? Tapos meron pang iba na hindi free.
Kaya yun. So, i-click mo lang yan guys, tapos submit. Once na submit mo na siya guys, makaka-receive ka na naman ulit ng confirmation na successfully book na yung ticket mo. Next, after successful book na yung ticket mo, punta ka ulit sa ticketing booking transaction. Okay, i-click mo guys yung international. Kasi international meron sa taas. Okay, so ito yon. Dito mo makikita lahat ng mga ticket. So, i-click mo lang yung isa, tapos ang status niya is to deliver. Ibig sabihin na confirm na yung ticket mo. So, i-get ticket mo lang siya uli. Okay? I-get ticket mo siya para ma-download mo yung ticket at maipasa mo na sa client. So, once na-download mo na yung ticket, once na-download nyo na yung ticket, i-screenshot nyo na lang guys, tapos ipasa nyo sa messenger ng client nyo or sa email. So, ayun guys, ito po yung ticket niya. Ito po yung magiging ticket ng client nyo. Okay? So, yun lang guys. Sana may matutunan kayo sa tutorial na to. At huwag kalimutan i-click ang subscribe button and notification bell para updated kayo lagi sa mga upload ko. At huwag din kalimutang i-share at i-like ang video na to. Thank you guys! Happy earnings everyone!